Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Kalibre 41 de Kalibreng Talakayan kasama inyong kapatid, Dong Puno po. Magdang contraception na ito, base sa panukala, dapat gawin ng Estado ang lahat ng makakaya at nararapat para maisilang ang sanggol. Layunin din ng bill na malaman kung aling contraceptives ang legal at illegal at kung ang mga ito ba ay nakakapagpalaglag o abortifacient. Kung titingnan, wala namang hindi maganda sa House Bill 13, pero naging controversial ito sa konteksto ng kasalukuyang mainit na talakayan ng pro at anti-RH bill advocates. Sabi ng mga obispo, mas naaayon ang Billy Goles sa mga pagtuturo ng simbahan tungkol sa kung kailan nagsimula ang buhay ng isang sanggol. Pero para kay Senador Miriam Defensor Santiago, lalabag nito ang nakasaad sa konstitusyon na sabay na pag-aalaga sa ina at sanggol. Maaaring malagay naman daw sa alanganin ang buhay ng ina kapag may mga komplikasyon sa pagbubuntis kung ang buhay ng sanggol lamang ang parating isa sa alang-alang. Ano nga ang pagkakaiba ng House Bill 13 sa kontrobersyal ng RH Bill? Mas lalo lamang bang pagbubuloy ng panukala ang mga debate tungkol dito? Kami nakakarating sa inyong live over Aksyon TV 41. Makakasama natin ngayong gabi si Parañaque 2nd District Representative Roy Logoles, si Bishop Deogracias Iniguez Jr. ng Caloocan, at si Dr. Santiago del Rosario, dating presidente ng Philippine Medical Association at Philippine Obstetrics Gynecology Society. Gentlemen, magandang gabi at welcome to Kalibre 41. Now, we'll start with you, Congressman Goles. Ano po ang estado, anong pong state ng, ano pong status ng RH Bill? Yung RH Bill, dinidebate ng period interpellation. Meron mga 3-4 na nag-interpellate. Medyo mahaba interpellation. Siguro mga 50 ang naka-line up sa interpellation. Kasi ito isang napaka-controversial na panukalang batas. Mahaba ang panukalang batas. At siyempre, pag controversial, maraming tututol dito. Yeah. Pero papasa mo ba itong bill na ito? Medyo mahirapan ito. Alam nyo, kung hindi ito brasuhin, yung pagkakilala ko kung paano brasuhin ang isang panukalang batas, hindi po ito makakapasa. Sa po panindigan niyo dyan? Ako ay anti-RH. Anti-RH. Mula pa. Ako kasi naniniwala sa population power. Okay. Naniniwala ako na lalong lulusog ang bansa kung maganda ang ating population. Okay, Bishop Iniguez, ano po ang gagawin ng simbahan po kung pumasa ang RH Bill sa present state po? Pag ito'y pumasa, ngunit maring maipot ang dadaanan nito. Yes. Siyak na dadami ang mga martir sa simbahan katoliko. Maninindigan sa tama kahit na... At na po magkakaroon ng pastoral letter. Ay, sigurado. Sigurado po Para yun. ipaliwanag kung ano ang dapat na maging pananaw at ano ang dapat na gawin ng mga katoliko. Okay. Dr. Del Rosario, ano po ang weaknesses, ano po ang kakulangan ng RH Bill? Ito po, from the point of view of a doctor, Yes. ito pong Section 10 ng Senate version of the RH Bill na nakasabi rito, hormonal contraceptives, intrauterine devices, injectables, and other safe and effective family planning products and supplies shall be part of the national drug policy. Okay. And the same shall be included in the regular purchase of essential medicines and supplies. Ito po, as far as the devices and pills, they should be categorized. Kasi merong objectionable materials dito na mapapasama sa essential drug list. Tama. And they will pose problems Okay. as far as the rights of the unborn and the safety of the mother and all that. Okay, ano po ba? Ano ba? Yun lang. Yan lang po. So, Ano naman ang strengths ng RH Bill po? okay po. Yung pong anti-RH bill, maraming problemang masosolve which are considered part of the Millennium Goals, not only of the Philippines but of the whole world. We may remember that the WHO, UN, they sponsored Millennium Goals for 2015, and they stated all the 8 problems of most of the underdeveloped countries. And many of them are incorporated as solutions in the RH Bill. I see. Ngayon, meron ho kayong protection of the unborn child, no? Yan ho ba'y nakakasira po sa RH o nakakatulong po? Alam nyo kasi, ang isa sa pinaka-importante sa issue na ito ay yung definition ng when life begins. Okay.
Yung mga pro-RH, sa kanila, ang definition ay implantation. Pero kami na anti-RH, at ito'y nilalaman rin ng ating House Bill number 13, ang definition ng when life begins is fertilization. Importante po bang malaman po na ng RH bill sponsor po yan? Opo, importante malaman ng tao. Ng tao. Sapagkat maraming tao hindi nalalaman yan kasi nakikita rin nila reproductive health. Siyempre, sino naman ang tututol sa reproductive health? It's a very positive term, no? Until malaman nila kung anong detalye na, alam niyo, nung ako'y nagsalita sa Rotary Club of Manila, may isang doktor doon na ang ganda ng kanyang sinabi. Nagtanong kasi siya sabi siya, very prominent doctor, di ba, pangalan. Sabi niya, yung maraming mga oral contraceptives, ginagawang chamber of death yung sinapupunan ng babae. Kasi yung fertilized egg ay hindi mabubuhay. Dahil sa mga oral contraceptives na ito, that it makes the womb very hostile to the life of the fertilized egg. In other words, sa kanya, life begins at fertilization. Well, kung implantation yan, walang kaso para sa mga pro-RH. Kasi sa kanila, life begins at implantation at kami tumututol dito. Kasi there's a big difference. In fact, kaya nabago yung definition ng when life begins para sa mga ibang sektor, lalo sa Amerika, ginawa nila implantation to justify the use of the IUD. Kailangan po ba na malaman natin kung kailan nag-umpisa yung buhay? Opo, importante kasi siyempre ang buhay, pag buhay yan, hindi mo dapat patayin. So hindi pwedeng mag-umpisa ang buhay from implantation under the RH bill? Dapat dito sa aking panukalang batas, life begins at fertilization. Kayo po, what do you think? Yun ang, since the very beginning, yun ang tinuturo ng simbahan. Life begins at fertilization. In spite of the fact, Dr. Del Rosario, that fertilization takes several days. Several hours. Hours. Days. Okay. Yeah. And several days, hindi ba? Yes. It's a range. Ano po ang tingin po ninyo? When does life begin? Yung position po ng PMA sa CAPOX is life begins at fertilization. Fertilization. You're the same as Congressman Goles po? Yes. By the way, hindi na po nagsasabi niyan. Dating Chief Justice Artemio Pangilinan, Yes. life begins at fertilization. Dr. Bernas, Father Bernas, life begins at fertilization. Yeah. Hindi lang po yan. We have fertility laboratories ngayon. Yung in vitro fertilization. Yes. They can demonstrate. No? They will catch sperm by the tail, inject it into the egg, and when fertilization is attained, that will continue to be every day. Is this important from the point of view of abortifacients? Yeah. It is very It is very important. Kasi when does life begin? Kayo po? Well, if it begins at